matakot, kabahan sa mga kwentong nakakagimbal sa Kaistorya YouTube channel with daily post at 7 p.m. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pagbabakasyon o pagliliwaliw sa isang bagong lugar ang isa sa mga hilig gawin ng ilang mga individual upang makapaglaan ng oras sa kanilang mga kaibigan o mahal sa buhay dahil na din sa pagiging abala sa mga kanya-kanya nilang gawain. Ito ang kanilang paraan upang makabawi sa mga nawalang panahon na hindi sila nagkakasama. Ngunit paano kung ang akala mong bakasyon na akala nyo ay magsisilbing masayang kaganapan ay magkaroon ng kabaligtaran na resulta? Dear Papa Dudut, hello po, ako nga pala si Amira, hindi ko tunay na pangalan. Naninirahan dito sa Quezon City at kasalukuyan ding naghahanap buhay bilang isang corporate worker. Bukod po sa aking trabaho ay meron din po akong business kung saan ay kasosyo ko dito ang aking mga matatalik na kaibigan mula pa nung ako ay kolehiyo. Since working and nag-handle din po ako ng business, may mga pagkakataon po na na-overwhelm kami sa dami ng aming mga ginagawa. Kapag ganito na po ang sitwasyon ay nakasanayan na po namin na mag-book ng flight sa iba't ibang lugar mapa out of town or country upang makapag-unwind. Ang grupo namin ay binubuo ng 4 na katao. Ako at ang 3 ko pang mga kaibigan na itago na lang po natin sa pangalang Leslie, Nico at si Max. Hindi naman po ganun kalakihan ang business naming 4. But I can say na successful naman siya and it can provide for us. Sa totoo lang po ay nagdalawang isip pa ako nung una kung ibabahagi ko po ba sa inyo ang aming karanasan dahil hindi naman siya dito sa ating bansa nangyari, kundi sa ibang lugar. Isa pa ay napaka-traumatic din po ng naging karanasan naming magkakaibigan sa lugar na yon. Kaya as much as possible ay gusto na rin po namin talagang makalimot but to spread awareness lamang po. Lalo na sa mga tulad naming tila pinagtatawanan lamang ang mga bagay na akala po namin ay walang katotohanan, ay napagpasyahan po namin na sumulat na rin po sa inyo. Alam ko po na marami sa inyong tagapakinig ang makakarelate sa akin dahil na nga din sa karamihan po sa mga napakinggan ko sa inyong programa ay ganito din po ang hobby to relieve some stress from work or studies. Tulad nga po ng aking nabanggit ay mahilig kaming magkakaibigan na gumala sa tuwing pakiramdam namin ay sobrang bigat na ng aming mga responsibility as an individual and business owners. Kaya naman dumating kami sa punto na nagkasundo kaming 4 na pumunta ng Thailand upang doon naman mag-unwind at mag-try na din ng mga nakikita naming mga ginagawa ng mga nagbabakasyon doon. Agad kaming nag-book ng flight at nang makasigurado na kami na okay na ang lahat, ay saka kami naghanap ng maaari naming tuluyan doon. Pinili naming 4 na magpa-reserve ng isang cabin na located sa gubat since gusto sana namin ay tahimik lamang ang ambience kung saan ay marerelax talaga kami. Pinili din namin na medyo malapit ito sa isang shrine dahil balak naming bumisita din sa ganitong lugar dahil ayon sa mga nakikita namin
ay isa daw po ito sa mga must try na gawain kapag nasa Thailand ka. Nang makasecure na rin kami ng lugar na aming tutuluyan, ay agad-agad na kaming naghanda ng aming mga kakailanganin doon. Siyempre medyo excited din kami dahil first time lang din kaming makakapunta dito. Inayos na din namin ang mga itinerary namin dahil DIY lang naman ang lakad namin. Mas gusto kasi namin na hawak namin ang oras na ginugugol namin sa lugar na yon. Minsan kasi, pag may mga tour ay limited time lang ang pwede naming ilaan. Medyo mahilig din kasi kaming kumuha ng litrato kaya naman nagtagal talaga kami sa isang lugar. Pagdating namin ng araw ng aming pag-alis ay naging smooth naman ang aming biyahe. Mula sa airport hanggang sa lugar kung saan ay matatagpuan ang aming nirentahang cabin. Marami din na marunong mag-Ingles sa lugar na yon, kaya naman hindi kami nahirapang makipag-usap sa kanila. Pagdating doon ay medyo eerie lang ang datingan sa lugar since mapuno doon at medyo malayo talaga siya sa mga kabahayan. Ayon sa mga naghatid sa amin ay may usap-usapan daw sa lugar na yon na may nagpapakitang kakaibang elemento at may malapit daw na nakatira doon na witch kaya mag-iingat daw kami. Tumango-tango lang naman kami sa kanya pero sa loob-loob namin ay natatawa lamang kami sa mga sinasabi niya. Alam naman namin na uso ang mga ganon doon. Nakarinig na rin kami na mag-iingat daw sa mga nakakasalamuha sa mga lugar sa bansang ito dahil hindi mo daw alam kung sino ang mangkukulam. Iba pa naman daw ang kapangyarihan ng mga ito kumpara sa mga normal na mangkukulam na napapabalita sa Pilipinas. Hindi naman kami naniniwala sa ganong mga bagay. Dahil kung totoong may ganon nga bakit wala pa naman kaming nabalitaan na nabiktima nito, hindi ba? Tulad sa atin, isa lamang hearsay ang ganitong uri ng mga kwento. Pagpasok namin sa cabin ay namangha naman kami sa ganda nito. Kompleto na rin ang mga gamit at mga kailangan namin. Inayos muna namin ang aming mga gamit, magkasama kami ni Leslie sa kwarto upang si Max at Nico naman ay sa kabilang kwarto. Nagpasya kaming magpahinga muna bago lumabas upang simulan ang aming paglilibot sa lugar. Medyo maaga pa din naman noon kaya may panahon pa para makatulog. Nang magising kami ay nag-ayos namang muli kami upang pumunta muna sa bayan at mamili ng aming mga maaaring makain. Habang nandun kami ay manghang-mangha talaga kami sa aming mga nakikita at nakakatuwa lang din papadudot ang pagiging friendly ng mga tao doon. Marami din silang mga inalok na pagkain sa amin. Ang iba ay nagustuhan naman namin. Pero may iba na parang hindi bet ng aming panlasa. Nadaan din kami sa lugar kung saan ay may nagtitinda ng mga street foods. Totoo pala talaga na may mga exotic silang mga pagkain na tinitinda dito na hindi naman natin normal na nakikita sa ating bansa. Hindi naman sa pag-iinarte pero hindi talaga namin kayang kainin ang mga yon kahit pa ang isa sa mga yon ang pinagmamalaki nilang delicacies doon. Matapos naming mamili ay nagpasya kaming dumaan sa shrine na malapit lamang sa aming tinutuluyan. Marami din kaming mga kasabayang turista doon at may ilang mga taga roon na nakaabang lamang sa hagdan at tila may mga binebentang mga kung ano-anong mga bagay. Medyo mahaba ang pila papasok doon sa shrine. Kaya naman habang nakapila sila Nico at Max ay naglibot muna kami ni Leslie. Marami kaming nakikitang mga magagandang souvenir doon. Kaya naman napadami din ang aming bili. Habang abala kami ni Leslie sa paglilibot ay may isang babaeng tendera doon na lapit ng lapit sa amin at inaalok ang bulaklak na kanyang dala. Alam niyo yung parang mga pakwintas na bulaklak. Ganon ang kanyang binibenta. Maganda naman sana po ito pero hindi kami interesado na bumili sa kanya dahil may allergy sa pollen si Leslie. Ngunit sadyang makulit ang tinderang ito na marahil ay nasa 30s na din at panayang sunod sa amin. Nakikita kong nangangamot na si Leslie sa kanyang ilong
palatandaan na naapektuhan na siya ng hawak ng tenderang nakasunod sa amin. Malumanay ko namang kinausap ang babae na hindi kami interesado sa kanyang paninda dahil hindi pwede dito ang aking kaibigan ngunit hindi ata ito nakakaintindi ng salitang Ingles. Kaya naman hindi niya naunawaan ang nais kong ipabatid. Marahil dala na rin ang kanyang nararamdaman ay nainis na hinarap ni Leslie ang babae at medyo nasigawan niya ito. Napatingin pa nga sa amin ang ilang mga tao doon at nakita ko na tila napahiya din ang nakasunod na babae sa amin. Hihingi sana ako ng sorry sa tenderang yon ngunit hinila na ako ni Leslie. Sabay bangga pa niya sa tenderang ito. Nilingon ko pa ang babae at nakita ko ang matiim na tingin nito, lalo na kay Leslie. Bumulong-bulong pa ito na hindi ko naman marinig kung ano dahil malayo na kami dito. Pinagsabihan ko naman si Leslie na hindi niya dapat ginawa yon kahit pa nga makulit pa ito. Iba din kasi talaga ang ugali nitong kaibigan ko kapag naiinis. Lumalabas ang pagiging maldita. Gayunpaman alam ko na hindi pa din tama ang kanyang ginawa, lalo pa nga at dayo lamang kami doon. Inismeran lang naman ako ni Leslie at sinabing kasalanan naman ito ng babaeng yon dahil hindi siya marunong makaintindi at tila nananadya pang inisin siya. Napabuntong hininga na lamang ako sa sinabi niyang ito at tinungo na ang lugar kung nasaan sila Nico at Max. Medyo malapit na din naman kami kaya naman hindi na din kami umalis doon. Nang makarating kami doon ay tahimik kaming nagdasal at nag-iwan ng alay. Matapos naming magdasal doon ay umalis na rin kaagad kami at buwaba na. Malapit na kami sa pinakababa nang mapansin namin ang isang babae sa gitna nito. Nakatayo lamang ito at nakatingin sa amin at nagtataka naman sila Nico at Max kung sino ang babaeng yon dahil talagang titig na titig ito sa amin. Nang medyo malapit na kami sa kanya ay doon ko ito namukhaan. Ito yung babaeng tindera na nasigawan ni Leslie kanina. Mukhang nakilala din naman ito ng aking kaibigan dahil nakita ko na kasimangot siya. Dahil nga sa nakaharang ito sa dadaanan namin ay hindi kami makatuloy. Maayos naman itong kinausap ni Max at nag-excuse siya dito ngunit hindi ito natitinag sa kanyang kinakatayuan. Dito ko na napansin na tila may hawak ito sa kanyang kamay na kung ano. Nang si Leslie na ang lumapit dito upang paalisin siya ay nilahad nito ang kanyang kamay at inihipa ng tila abo na hawak nito. Inubo naman ang inubo si Leslie dahil doon. Gulat naman akong napatingin sa babae at kita ko ang nakakalokong ngiti na ibinigay nito kay Leslie. May hatid na kilabot at tila pagbabanta ang mga ngiti at tingin nito kay Leslie. Nang makita nitong nagtagumpay na siya sa kanyang pakay ay saka ito masayang umalis doon. Si Leslie naman ay halos namumula na kaya naman nagpasya kaming idiretso siya sa malapit na ospital batay na rin sa instruction ng mga ilang lokal na aming napagtanungan doon. Pagdating namin sa ospital ay agad naman siyang inasikaso ng mga doktor. Batay sa nakuha nilang sample ng naturang bagay na isinaboy kay Leslie ay durog na bulaklak ito. At dahil nga sa allergic siya dito ay grabe ang epekto nito sa kanya. Binigyan din naman siya ng gamot para dito bago kami pinauwi. Pagbalik namin sa cabin ay pinagpahinga naman siya. Nagtanong naman sa akin ang dalawa naming kaibigan kung sino daw ba ang babaeng yon na humarang sa amin. Doon ko na ibinahagi sa kanila ang mga nangyari noong naglilibot kami. Napahilot naman sa kanyang sentido si Nico. Sinabi nito na dapat ay kinontrol ni Leslie ang kanyang sarili dahil wala kami sa Pilipinas at hindi niya pa alam ang ugali ng mga tao doon. Baka mamaya ay mapahamak pa kami dahil sa ginawa nito. Sinabi ko na lamang na tapos na rin naman ang mga nangyari. Nangyari na ang dapat na mangyari. Kaya naman wala nang magagawa na sisihan. Napabuntong hininga na lamang sila bago tumayo upang mag-asikaso ng aming kakainin para sa gabing yon. Ako naman ay sinilip ko si Leslie sa kwarto
Tulog na tulog ito at mukhang okay naman maliban sa pangingitim ng paligid ng mata nito. Dala na nga din ang kanyang allergic reaction. Bumalik na lamang ako sa sala at nagbukas na lamang ng telebisyon. Nagkataon naman ang horror ang palabas doon na isa sa mga paborito kong genre. Nalibang at masyado akong nahook sa panonood. Kaya naman nang biglang may kumatok sa may bintana ng aming cabin ay bigla akong napapitlag. Nang medyo nakabawi na ako sa aking pagkagulat ay nagtataka kong inaninag kung sino ang weird na taong yon na kakakatok lamang sa bintana. Nang hindi ko ito masilayan ay lumapit ako dito at sumilip nang hindi ito binubuksan. Abala ako sa pagsilip dito nang walang ano-ano ay biglang may bumanggang kung ano sa bintana dahilan upang mapasigaw ako. Agad namang lumabas sila Nico at Max sa kusina upang tingnan ang sitwasyon. Sinabi ko naman sa kanila ang naganap at agad namang lumabas ang mga ito. Hinintay ko na lamang sila sa loob dahil yun na din ang bilin nila sa akin. Ilang saglit pa ay bumalik na sila na may daladalang isang patay na ibon. Kumuha lamang sila ng box at nilagay ito sa loob. Ililibing na lamang daw nila ito kinabukasan dahil madilim na rin. Nang makita ko ang ibon na yon ay medyo nakaramdam ako ng kaba sa aking dibdib. Ewan ko ba, pero parang hindi naman kasi normal ang ganung bagay. Tinanong ko din ang dalawa kung may nakita ba silang tao sa labas. Wala daw silang nakita doon at tanging ang ibon na yon lamang. Hindi ko tuloy maiwasang isipin kung sino ang taong kumatok sa bintana. Ayoko na din namang mag-isip pa ng kung ano-ano, kaya naman hindi ko na yon masyado pang inisip. Bumalik na ang dalawa kong kaibigan sa kanilang ginagawa habang ako naman ay bumalik na lang din sa panonood. Hindi ko na rin naman maintindihan ang pinapanood ko dahil medyo lutang pa ako sa mga naging kaganapan. Unang araw pa lamang namin doon ngunit parang ang dami ng mga nangyari. Natauhan lamang ako sa aking pag-iisip nang biglang lumabas ng kwarto si Leslie. Suray-suray pa ito at tila pagod na pagod. Nilapitan ko naman siya agad upang alalayan patungo sa may sofa. Tahimik lamang siyang naupo at sumandal habang blankong nakatingin sa kawalan. Tinanong ko siya kung ayos lamang ba siya at kung kumusta na ang kanyang pakiramdam. Ngunit hindi siya nagsasalita. Nakatitig lamang ito ng diretsyo sa kung saan. Pakiramdam ko noon ay hindi normal ang kanyang kinikilos kaya naman sinubukan ko ulit siyang kausapin. Ngunit tulad nung una ay wala akong nakuhang anumang sagot sa kanya. Dahil kinakabahan na talaga ako sa kanyang kinikilos, ay paulit-ulit ko siyang tinawag at tinanong. Sa huling beses na pagtawag ko sa kanya ay doon na siya biglang lumingon sa akin na para bang nagagalit ito. Umaangel din siya at gumagawa ng tunog na parang sa isang aso. Napatayo naman ako at napalayo sa kanya dahil parang ang kaharap ko ngayon ay hindi ang aking kaibigan kundi ibang tao na hindi ko kilala. Agad kong pasigaw na tinawag ang dalawang kaibigan namin upang tawagin ang kanilang pansin. Nainis naman silang lumabas sa kusina at nagrereklamo pa na hindi na sila matapos sa kanilang ginagawa. Ngunit nang mapansin nila si Leslie na parang wala sa sarili ay napalitan ito ng pag-aalala at takot. Katulad ko ay mahinahon nilang tinawag si Leslie ngunit tanging angil lamang ang sagot nito sa amin. Tumayo pa ito at malalim ang paghinga. Natatakot na kami dahil naglalaway na rin siya at parang wala na sa kanyang sarili. Bagaman at kinakabahan kami ay kinausap ako ni Nico na kailangan naming maibalik sa loob ng kwarto si Leslie at doon muna ito panatilihin. Inutusan ako ng dalawa na libangin ito habang sila ay lalapit upang mahawakan ito at madala sa kwarto. Tulad ng plano ay kinausap ko si Leslie kahit pa nga alam kong wala akong makukuhang sagot dito. Hindi ko siya tinigilang kausapin hanggang sa malapitan siya nila Nico at Max. At manghahawakan na ng dalawa si Leslie nang bigla itong tumakbo patungo sa akin at talunin ako nito. Dahilan upang matumba ako. Madaganan ito at atakihin ang sunod-sunod na kalmot. Nasalag ko naman ang ginagawa niyang pangangalmot sa akin.
Dahil ang mga braso ang ginamit kong pangharang ay eto ang napuno ng gasgas mula sa mahabang kuko ng aking kaibigan. Agad naman siyang inilayo sa akin ng dalawa ko pang kaibigan. Nang mahawakan na nila ito ay agad akong tumayo at binuksan ang pintuan ng aming kwarto. Agad nilang ipinasok si Leslie doon at mabilis ding sinarado ang pintuan. Malalakas sa sigaw ang umalingaw-ngaw sa aming kwarto. Dahil na rin sa pagwawala at pagpupumilit kumawala ng aming kaibigan. Nang kumalma naman ito ay panay ang katok nito sa pintuan. 3 mahihinang katok kada 10 minuto. Knock knock knock, ito ang ingay na pumailan lang sa tahimik na gabing yon. Naiiyak na ako ng mga panahong ito dahil hindi ko na rin alam kung ano ang mga nangyayari. Hindi ko po akalain na sa unang araw ng aming bakasyon ay makakaranas kami ng ganitong hindi maipaliwanag na karanasan. Hindi na kami nakakain ng gabing yon. Sino ba naman kasi ang gaganahang kumain kung alam mo nang isa sa iyong kaibigan ay tila nawawala na sa sarili sa hindi malamang kadahilanan. Magkakatabi kaming 3 ni Nico sa may sala at nakaupo lamang habang nakatulala sa kawalan. Magkakasandal ngunit wala ni isa sa amin ang nagtangkang magsalita o bumasag ng katahimikan. Marahil ay pare-parehas kami ng iniisip ano ang nangyari kay Leslie at bakit ito nagkakaganoon. Ayos sa pa naman ito kanina ngunit mula sa pagbisita namin sa shrine at makasalamuha doon ang misteryosong tindera ng lei of flower necklace ay nagbago ang mapayapa naming bakasyon. Napalitan ito ng hindi maipaliwanag na kaganapan na maging kami ay nagugulumihanan. Dito na pumasok sa aking isipan ang nabanggit ng aming nasakyan noong papunta kami sa lugar na yon kanina na mayroong mangkukulam sa lugar na yon kaya kailangan naming mag-ingat. Pumasok din sa aking isipan ang mga kwento ng ilang mga nakarating na sa lugar na yon na mag-ingat sa mga nakakasalamuhang tao dito dahil hindi namin alam kung ano ang tinatago nitong pagkatao. Dala na rin marahil ng pagod sa biyahe namin. At sa mga nangyari ay nakatulugan na naming 3 ang pagbabantay kay Leslie. Kinabukasan ay sabay-sabay kaming nagising nang makarinig kami ng ingay sa kwarto ni Leslie. Agad kaming tumakbo patungo dito ngunit pagbukas namin ang pinto ay wala kaming naabutang Leslie. Basag na bintana at malamig na hangin mula dito ang siyang bumungad sa amin. Natataranta naman naming sinilip ang nabasag na bintana na yon at mula nga doon ay natanaw pa namin ang nananakbong si Leslie. Gulo na ang buhok nito at nakapaalamang. Agad namang kaming tumakbo patungo sa pintuan palabas upang habulin ang tumatakas naming kaibigan. Nag-aalala din kami sa maaaring mangyari lalo pa nga at wala ito sa kanyang sarili. Pagkalabas namin ay tinumbok namin ang direksyon kung saan siya tumakbo. Habang palayo kami ng palayo sa aming cabin ay pasukal ng pasukal din ang aming tinatakbuhang bahagi ng lugar na yon. Ilang saglit pa nga kaming naghanap at makalipas nga ay nasilaya na namin si Leslie. Nakahandusay sa damuhan at tila hinang-hina ito. Dali-dali namin siyang nilapitan at binuhat naman agad siya ni Max. Naiisip sana namin siyang dalhin sa ospital ngunit tila hindi naman normal ang kanyang kalagayan kaya naman nagdesisyon kaming dalhin siya sa shrine. Agad kaming nagpunta sa may sakayan at mabilis na dinala si Leslie sa lokasyon ng shrine. Dahil umaga na nga noon ay medyo madami na ring tao doon kaya naman naging sentro kami ng atensyon. Ngunit hindi namin alintana ang lahat ng yon dahil mas mahalaga sa amin ang kaligtasan ng aming kaibigan. Nang makita naman kami ng mga attendant ng shrine na aming pinuntahan ay agad kaming iginaya nito papasok sa isang pribadong kwarto. Sinabihan kami ng isa sa kanila na maghintay lamang at tatawagin nila ang tila head priest doon upang matignan ang aming kaibigan. Nagpasalamat naman kami sa kanila at tahimik na lamang na naghintay doon. Hindi naman kami naghintay ng matagal dahil ilang saglit lamang ay dumating na rin ang taong aming inaasahan. Isang tingin pa lamang niya kay Leslie ay napahalik na agad ito sa nakakwintas sa kanyang tila malaking beads. Sa salitang Ingles ay tinanong kami nito kung ano ang nangyari kay Leslie.
Ikinuwento namin ang mga naganap simula nung nakauwi kami sa ospital hanggang sa kumilos na nga ito ng kakaiba. Nagulat naman kami na biglang nagtanong ang tila pare na kaharap namin kung may nakasalamuha daw ba kaming isang individual na maaaring nakaalitan. Hindi namin nabanggit sa kanya ito kaya naman nabigla kami na tila alam niya ang tungkol sa babaeng tendera na nakaaway ni Leslie kahapon. Ikinuwento ko naman dito ang naganap dahil mukhang kailangan niya itong malaman. Matapos kong ibahagi ang mga naganap ay doon siya muling nagsalita at sinabing hindi ordinaryong tao ang aming nakaaway. Isa umano itong mangkukulam. Marahil daw ay hindi nito nagustuhan ang pamamahiyang ginawa ni Leslie sa kanya. Kaya naman iniwanan niya ito ng isang sumpa. Maaaring ang naging senyas upang magsimula ang epekto ng sumpa ay ang narinig kong 3 katok sa bintana noong nakarang gabi. Kaya naman noong nakulong si Leslie sa kwarto ay eto din ang paulit-ulit niyang ginagawa. Matapos ng mahabang paliwanag ay inihiga nila si Leslie sa sahig. Doon ay paupo siyang pinalibutan ng mga tila alalay ng paring yon. May binigkas silang dasal. Ngunit dahil nga sa salitang Thai ito ay hindi naman namin maintindihan. Tahimik na lamang kaming nakinig at naghintay sa kanila. Ang pare na siyang nangunguna sa dasal ay inikutan si Leslie habang daladala ang isang kaldero na tila may baga dahil may usok na lumalabas dito. Sa bawat punto ng dasal nila ay hinahampas ng paring yon ang kalderong hawak niya. Sa bawat hampas naman ay makikitang tila nasasaktan si Leslie at nagpupumiglas ito. Kitang-kita ang pamimilipit ni Leslie sa bawat bigkas ng salita at hampas sa hawak na yon ang paring nagdarasal. Maya-maya pa'y bumilis ang pagbigkas nila ng mga chants. Dito na naghihiyaw si Leslie at nagsalita ng hindi namin maintindihang salita. Napakapit naman ako kina Nico at Max upang kumuha ng lakas. Dahil ramdam ko ang takot na bumabalot sa aking pagkatao. Nanlamig din ang kanilang mga kamay tulad ko ay natatakot din ang mga ito dahil hindi namin alam ang posibleng mangyari kay Leslie. Matapos nito, ngunit lahat kami ay umaasa na magiging maayos ang lahat at mapapagaling siya ng kung anumang ritual na kanilang ginagawa. Ilang saglit pa ay humupa na ang pagwawala ni Leslie. Dito na siya nilapitan ng paring yon at may dinikit na parang papel sa kanyang noo. Kinausap nito si Leslie ngunit matatalim na tingin lamang ang ibinato ng aming kaibigan sa kanya. Hinawakan nito at diniin ang papel na nakadikit sa noon ni Leslie. Dahil upang mapahiyaw muli si Leslie, nagpatuloy ang pagdarasal nila hanggang sa parang nasusukang yumuko ang aming kaibigan. Matapos ang 3 mabibilis na hampas sa hawak na kaldero ng paring yon ay biglang may sinukang mga abo si Leslie. Matapos niyang maisukang lahat ng iyon ay natigil din ang kanyang pagwawala. Dito na tumigil ang pagdarasal ng mga tao doon at nagsitayuan na sila. Lumapit naman sa amin ang pare at sinabi nitong natanggal na nila ang sumpa na nilagay kay Leslie. Pinayuhan kami nito na umalis na kaagad kami sa lugar na yon upang hindi na kami mabalikan ng sino mang gumawa ng bagay na yon sa aming kaibigan. Tinanguan lamang namin siya bago lumapit sa aming kaibigan at nakita namin na nalimpungatan na siya at nanghihinang tumayo sa kanyang pagkakahiga. Agad naman namin siyang inalalayan at tinanong kung ano ang kanyang nararamdaman. Nang may masmasa na si Leslie ay nagtaka pa ito kung ano ang kanyang ginagawa sa lugar na yon. Ang huli daw niyang naaalala ay nasa kwarto siya tapos ay nakarinig siya ng 3 mahihinang katok sa bintana ng aming cabin. Nang sinipin daw niya ito ay parang may malakas na hangin na tumama sa kanya pagkatapos noon ay wala na siyang maalala pa. Ikinuwento naman namin sa kanya ang lahat ng mga nangyari. Gulat na gulat ito at todo hingi ng sorry sa amin dahil nakita niya ang mga kalmot na kanyang ginawa. Matapos naming mag-usap ay nagpa siya na kaming bumalik sa cabin upang ayusin ang aming mga gamit. Nagpabook agad kami ng flight pabalik sa Pilipinas. Tulad ng bilin ng paring tumulong sa amin ay nagpa siya na kaming umuwi na lamang dahil hindi na din naman kayang manatili pa sa lugar na yon. Mabuti na nga lamang at may available pang flight kahit na magkahiwalay kami ng upuan.
Agad naming nilisan ang lugar na yon at nangako na hindi na muling babalik pa dito. Ito na ang una at huling bibisita kami kahit pa sabihing maganda ang lugar na ito. Nakakatroma sa part namin ang mga naganap sa loob ng halos 2 araw lamang ng pananatili namin dito. Pagkabalik namin sa Pinas ay wala nang sino man sa amin ang nagbanggit pa sa pangyayaring yon. Hanggang ngayon ay sariwa pa rin sa amin ang alaalang yon. Kahit pa nga matagal na itong nangyari, ngayon na lamang ulit naungkat ang bagay na ito dahil gusto ko ngang magsilbing aral ang aming karanasan para sa mga katulad namin noon na binabaliwala lamang ang mga akala namin ay gawa-gawa lamang kwento para sa mga nais na bumisita sa bansang Thailand. Naway huwag nyo nang kaming tularan upang sa gayon ay hindi nyo maranasan ang aming naging experience dito. Hanggang dito na lamang po ang aking liham, Papa Dudut. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng aming kwento at salamat sa inyong mga tagapakinig. Lubos na gumagalang, Amira. At tulad ng lagi nating paalala, mahalaga na sa tuwing pupunta po tayo sa ibang lugar ay matuto tayong irespeto ang kanilang paniniwala gayon din ang mga naninirahan dito. Sapagkat hindi natin alam na baka ang akala nating simpleng individual na ating nakakasalamuha ay may kakaiba palang katangian na maaaring magdala sa atin ng kapahamakan. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.